6 na araw bago ang traslasyon, sinimula na ang clearing operation sa paligid ng Quiapo Church. Maaga namang pumila ang ilang deboto para sa pagbabasbas sa mga replika ng itim na Nazareno. Live mula sa Quiapo, Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, mahaba na yung pila ng mga sasakyang may dalang kanilang mga replika ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quiapo, Maynila. Katulad ng nakikita nyo dito sa kalye o kalsada ng Carriedo mula doon sa entrada ng simbahan, lumagpas na yung pila dito sa kalye at hanggang doon sa LRT station. Yung iba sa kanila kagabi pa naghihintay dito. Sakay ng tricycle na ito, bumiyahe sina Joseph mula Norzagaray, Bulacan patungong Quiapo, Maynila alas 7 pa lang kagabi. Sasama sila sa pagbabasbas ng mga imahe ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw. Pero kahit 1:30 pa ng hapon ang simula ng pagbabasbas, alas 11 pa kagabi sila nandito, kaya una sila sa pila. Simang gusto ko lang yung maaga talaga para pag-umpisa, ikaw na unang tatakbo, diretso uwi na. Hindi na raw sila makapaghintay. Espesyal kasi ang pagbabasbas ngayong taon dahil ibabalik na ang prosesyon ng mga replika na natigil din nung magka-pandemic. Ang prosesyon ay magmumula sa Carriedo, Avenida, Quezon Boulevard hanggang makabalik sa Plaza Miranda. Very excited talaga kasi matagal na eh. Napakahalaga ma'am kasi marami na po kung napatunayan na talagang tumutulong siya sa akin. Ganyan din ang pakiramdam ni Maricel na galing sa Caloocan. Ang tagal daw nila itong hinintay. Sobra, malayo pa lang. Malayo pa lang ito. Tulad nito, pinagpatayan po namin siya ng damit, mga uniforme namin. Ganon kami ka-excite sa sa pecha na to. 5 taon na ang replika ng Poon kay Maricel. Ipinagpalit niya raw ito sa kanyang lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala raw kasing anumang halaga ng pera ang tutumba sa debosyon niya sa Poong Nazareno. Ayoko po talaga ng money involved. Kumbaga, ganun siya Isipin mo sa 700 square meter, ipagpapalit mo siya na pwede mo naman bilhin sa halagang hindi ganun ka mahal. Pero kagustuhan ko po talaga na ganung lang namin setup. Dala rin ni Renato ang kanilang replika galing sa Caloocan. Bahagi na rin daw ito ng paghahanda nila para sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Nagpapasalamat daw sila dahil ibabalik na ang nakagawiang traslasyon matapos ang 3 taon. Natigil yan dahil sa COVID pandemic. Masaya po kasi lalabas na naman po ulit ang mahal na hari. For the first time po, after 4 years na po ngayon to eh. May love po rin namin ulit madadaba ang deboto, pasanan po. Puspusa na ang paghahanda rito sa Quiapo para sa gaganaping traslasyon. May steel fence sa Plaza Miranda para makatulong sa crowd control. Sinimula na rin paalisin ang mga vendors sa paligid ng simbahan para masigurong walang harang sa kalsada. Ngayon pa lang, cleared na ang tabi ng simbahan. Ayos lang naman daw yan kay Virginia na magtitinan na lang muna ng tubig, sigarilyo at candy sa mga daraanan ng mga deboto. Nagkakamay-kamay kami ganun. Yung tinda, pa-alis-alis, ganun. Saan po? Palibot ng Quiapo? Sa kabila, sa walang tao. Igan, tuloy-tuloy lang yung pagdating dito ng mga debotong may dalang kanilang mga replika para sa blessing mamaya. At yung mood dito ay talagang ramdam mo yung saya at excitement ng mga tao na maiparamdam at maipahayag yung kanilang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Meron pang mga tumutugtog dito, gaya nitong grupo ng Green Valley Drum Beaters mula sa Parañaque. Masayang-masaya sila at labis na nagpapasalamat na matutuloy na ang nakaugaliang traslasyon pati na yung prosesyon ng mga replika mamaya. Yan ang unang balita dito sa Quiapo, Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.